Baka may gusto kang batin, yung commander mo. Binabati ko po si Foreman Nestor. Ayan ah. Si Engineer Glenn. Ayan ah. Sa Pulo. Sa Pulo. Yung asawa mo, baka nami-miss ka. Miss ko. Ayan ah. Gusto kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Rusi 110, dinala rito ni boss. Madalas daw tinitirik. Dayo from Samalbao, Abukay boss. Abukay, sir. Abukay pa daw siya. Tinulak na rito upang ipagawa yung kanyang motor. Ngayon, nung chinek namin, walang kuryente, iyon natin. O yan, nako na. Check uli natin yung kanyang high tension wire. Kung may kuryente, pakita jack mo idol. Okay. At sa pagkakataong yung mga idol, walang kuryente, automatic yan, hindi talaga andar. Sa pagtro-troubleshoot ng ganitong issue ng motor mga boss, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step, tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. Dito sa kanyang compartment, buksan natin. I-check natin yung kanyang battery kung okay pa. Pumihit tayo dun sa kabila. O, shoutout muna tayo kay boss. Ayan ah. Dayo from Abukay pa yan. O, sa pagto-troubleshoot ng walang kuryente mga idol, unang-una natin gagawin, syempre dapat marunong tayo mag basic wiring. So i-check na muna natin yung kanyang battery kung may laman. At sa pagkakataong yung mga idol, kompleto, good yung kanyang battery, malakas yung ilaw. Pag ganyan yung issue, walang kuryente, i-check naman natin dyan yung kanyang susian. At dito sa kanyang susian, may makikita tayong dalawang wire. Yung kulay red mga idol, ito yung galing sa ating, ayan, parang iba no. Iba na yung linya. Ito, tinap na dito sa kulay black. So, parang nagrekta na. So, ang gagawin natin dito mga idol, from rectifier tayo mga bossing. Dito, rectifier o regulator. Dito sa kanyang regulator, may makikita tayong red wire. Ito. Red wire. So ang gagawin natin, bubuksan natin to. Dahil sa tinap niya na rito sa accessories, parang nakarekta agad. So mali yun. Dapat dadaan po yan ng fuse doon. So sisilipin na muna natin to, tong red wire. Papunta po yan dito sa ating susian. So buksan na muna natin to. At sa pagkakataong yan mga padreng, dalawang option natin. Bubuksan natin to, hanapin natin yung red wire na pinutol dito. Ayan walang lumabas na red wire. Yung red wire, galing siya ng battery, dumaan ng fuse, the same time nagsanga, galing regulator. So ang ginawa ko na lang mga idol, ito, yung red wire natin. Ang gagawin ko dyan, magtatap na lang ako ng wire papunta dun sa ating susian, mga idol. So check na muna natin, dapat iilaw. So galing siya sa battery, so okay naman. Imbis kasi na bubuksan pa natin tong wire na to, nakasilyado na rin naman. So mas pinili ko na magpagapang na lang ng wire para solid yung wire natin galing fuse box, battery fuse box papunta ng susian. So magpapagapang na lang tayo ng wire dyan para solid. Titipan na lang natin. So nakabukod siya, so in case na mabakbak man, so solo flight lang. At sa pagkakataong yan mga boss, ayan na, pagapangan na natin, ayan na. So i-check natin yung dulo kung may supply ito galing battery. So ipo magpahuli. Ayusin natin. Teka. Ayusin lang natin. So ayan na siya mga padreng, yung tinap natin. So ang ginawa ko rito, ayan from regulator, kaya din natin pinutol yan para malaman natin kung good pa yung regulator. So good naman yung regulator niya. So ang ginawa natin, pinutol natin tapos nagtap tayo rito. Ayan ito yung red wire galing battery, galing dito. So ginawa ko, nagtap na ako rito. Ito galing regulator. So ayan, galing regulator, papasok dito sa isang wire, papasok dito sa positive ng battery. So binaypass ko na yun nasa loob dito, binaypass ko na yan. At ito na yung pinalit ko, ayan. So ayan na siya. Ngayon ang gagawin natin mga idol, dito sa kanyang susian may dalawang wire. Pag dalawang wire yung nakita nyo sa susian, ibig sabihin yan battery operated yung kanyang CDI. So pag dalawang wire, battery operated po yan. So itatap lang natin yung pinagapang natin na wire galing dito sa ating regulator, galing battery. So itatap lang natin dito. So tap ko na muna.
So yung mga padreng, natap na natin dito sa red wire ng susian. Kapag in-on natin yung susian dito, on natin. Ayan, naka-on. Ibabato ng red wire dito sa kulay black yung supply. So check na muna natin yung red wire. Ayan, umilaw red wire. So dahil nakasusi na siya, dapat to iilaw. At sa pagkakataong yan mga idol, hindi umilaw, possible na sira na yung kanyang susian. So pag ganyan yung issue, gagawa na lang natin ng sikretong switch yan para si boss hindi na parating nagtutulak. So gagawa natin ng improvise na switch yan, pero maglalagay rin tayo ng sikretong kill switch. So ibig sabihin, kailangan na natin tanggalin to, sira yung kanyang susuyan at hindi na susuplayan yung kanyang accessories wire. Ayan o. So, ito na yung temporaring switch natin mga padreng. Pero advice ko kay boss, in case na magkapera, bumili na siya ng susian. So, ito pansamantala lang para lang makauwi. Ngayon, pwede rin naman to pang matagalan. In case na nasira to, putulin mo lang, tsaka mo i-connect. At good na naman yon mga idol. So, pwede ka rin naman na sa mga sirang TV o radyo, may mga heavy duty on-off switch. So, pwede rin yon. So, nasa sa inyo naman. So, ayan na siya. So, i-check natin mga idol. Yan, ayan. Check natin kung iilaw. So, ayan, walang ilaw. I-on natin dito. Ayan, dapat iilaw yan. At sa pagkakataong yung mga idol, good na good yung ating switch. So ngayon, saan nga ba natin ilalagay to, tong dulo? Ilalagay natin to mga idol dito sa kanyang accessories wire. Kalimitan mga Rusi, Euro, Motoposh o mga China brand. So halos same sila ng Honda. So ang accessories wire ng mga ganitong brand ay kulay black wire. So dito may nakita akong black wire. So itratry nating idikit dito para ma-supply nyo CDI, placer, busina, starter. So, itap natin dito. Bakit pang isang araw? So, yan mga idol, naikabit na natin dito sa kanyang accessories wire. Tanungin natin si boss na dati, pag sinususiyan niya, gumagalaw rito. Boss, pag sinususiyan ba, gumagalaw na ganun? Opo, gumagalaw po yung pinakaano ng gusalit Tapos po. nung dinala mo rito, ayaw na. Ayaw po. O, paki-check mo nga. Ayan po sir, tignan nyo. Sige. Ayan po yung ano nyo. On natin. Ayan po, gumagalaw po. Gumagalaw na na eh. Ayan patay na uli natin. So mga idol, sa halagang 20 pesos lang, pang matagalan na. Ayan try natin busina. May busina na rin. Try natin yung naputol na kakapindot idol Opo, naano po kasi. Natanggal. Bahala ka na dyan. So, chinek ko na yung regulator ni Idol, quality pa at nagkakarga. So, ang naging issue ng kanyang motor, yung susian, dispalingado na, sira. So, nagpalit tayo nito. So, ngayon, itry nating paandarin. So, kabit na natin yung high tension wire ni boss. So, tingnan mo, improvised high tension wire, napakahusay. So, balik natin. Nasa yung lock. Pag pare, di pa ikaya ano yan. I-dispose mo na kahit pamili ka na ng kwan. Ikaw, nagkalaw tayo pera, shout out natin si Poriman. Dito yan sa Barangay Pulo, Hermosa, Bataan. Sila yung nagagawa ng yung rito, dike. I-try mo ang start, idol. Check mo muna kung nakapalo. Sige, try mo kung andar. Ayos po sir. Quality? Quality po. Pakipatay mo doon sa switch natin 20 pesos. Patayin mo. Namatay. On mo ulit. On mo. Ayan click Maganda po pagkakakari ni sir. Maganda. Patay. Anong masasabi? Maganda po yung pagkakagawa dito. Baka may gusto kang batin. Yung commander mo. Hindi ko po si Foreman Nestor. Ayan Si Engineer Glenn. Ayan Sa Pulo. Sa Pulo. Yung asawa mo, baka nami-miss ka. Miss ko. Ayan panay daw sira. Panay sira. Mga idol, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial na malupitan at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you sa pagkakagawa nyo.